pamahalaan. Siyempre naman, para sa ating mga LGUs, bukod sa award na matatanggap, ang pagpasa sa SGLG ay isang simbolo o pagkilala ng kanilang kahusayan at katapatan sa lokal na pamamahala. Ganon din, may kaakibat na incentive fund na nagkakahalaga ng 5 million pesos para sa pagpondo ng kanilang mapipiling development projects. At panghuli po, para naman sa ating mga national government agencies, pwede nilang gamitin o gawing basehan ang resulta ng SGLG sa pagbibigay ng capacity development interventions sa LGUs. Okay, partner. So, ang SGLG pala ay hindi lamang para sa LGUs. Ito ay kapaki-pakinabang para sa ating lahat. So, other than pagpasa at pagkuha ng seal ay mabibigyan din pala tayo ang ating mga LGUs ng 5 million pesos na magagamit nila para sa mga developmental projects na ang makikinabang ay ang ating mga kababayan. So partner, ano yung latest updates o development sa programa na aasahan ng ating mga tagapakinig? Ayan. So sa December 14 to 15 po ay tatanggapin ng mga pumasang LGUs nationwide. At sa December 15 po, yun ngayon para sa ating Region 3. Ang kanilang award po ay i-claim nila sa Manila Hotel at sa probinsya po ng Aurora, imbitado po sa national awarding ang LGUs ng Baler, Dingalan, Maria Aurora at San Luis. At syempre, ire-represent sila ng kanilang mga municipal mayors kasama ng kanilang mga department heads. Yes, partner. So with that po, on behalf of the Department of the Interior and Local Government, ay pinapaabot naming muli ang aming pagbati sa LGU Baler, LGU Dingalan, LGU Maria Aurora at LGU San Luis para sa inyong pagpasa sa 2022 Seal of Good Local Governance. Muli ninyong isinabuhay ang katapatan at kahusayan sa pamamahalang lokal. Once again po, congratulations. Yan. Ganon din po, ongoing ang ginagawang pagtatasa ng SGLG Technical Working Group para sa pag-i-improve o upgrade ng mga kasulukuyang indicators ng SGLG. So aasahan po natin na sa susunod na taon ay mas lalong pinataas ang antas ng performance na hanapin sa ating mga LGUs. So challenge po ito para sa lahat, lalo dun sa mga hindi nakakuha ng award this year. Ano po? So alam naman natin na pangarap ito ng mga LGUs natin. So lalo pa ninyo pa pong pagsikapan at yun nga po, kaya po natin ito. Yan. Para naman po sa ating mga kabarangay, mayroon din po tayong tinatawag na SGLG for Barangays na ilulunsad naman po full sa susunod na taon. So abangan po natin yan. At again, challenge ito, hindi lamang sa munisipyo, ngayon naman SGLG for Barangay Challenge naman para sa ating mga barangay para maipamalas naman nila yung kanilang kakayahan. So sa tinagal-tagal po natin sa ating mga posisyon, mayroon na po ba tayong nagawa? So nararamdaman po ba ito ng publiko? Ayan. Ganon din po, kunin ko na rin yung pagkakataon para bigyang pasasalamat ang ating pong naging partner for SGLG assessment ngayong taon. Ganon din sa mga nakarang taon, ang ating pong CSO representative ay ang Philippine Institute of Civil Engineers sa pangunguna po ng ating SB member Pandus Valenzuela. Ang kanya pong laging pinapadala sa SGLG assessment ay si Engineer Sheila Perez. So thank you po ma'am sa walang sawang pagsuporta sa programa ng DILG. Sana po sa susunod na taon ay kayo pa rin yung aming makakasama at yun po. Thank you, thank you, thank you. Okay, once again po, maraming salamat po sa ating CSO partner, ang ating Philippines Institute of Civil Engineers sa pangunguna dito sa Aurora ni Engineer Pandus Valenzuela at ating representative nga na si Engineer Sheila Perez. Once again po, maraming salamat po. And sa ating mga barangays, sa ating 151 barangays, be ready for the SGLGB sa taong 2023. Dito sa Aurora tayo ay proactive. So naniniwala tayo na papasa tayo sa SGLGB. Napakabilis ng ating oras, partner. Nakakatuwa na ang programang ito pala ay hindi lamang pagtatasa, hindi lamang sa audit, sa compliance ng LGU sa ating mga itinakdang governance areas. Kung hindi nagbibigay rin ito ng incentives sa ating mga LGUs. Grabe. Napakaganda ng ating talakayan mga kabarangay. Napakahusay din ng ating resource person. Makikita natin na napakalaki na ang impact ng programang SGLG sa ating mga LGUs.
ganon-ganon lamang ay tapos na tayo. And patapos na rin ang taon. So, ating LGUs, sa ating 8 LGUs, are you ready for the 2023 SGLG? Tayo ay papasa, naniniwala kami that we can make it to the 2023 SGLG. Muli po, binabati rin namin ang ating mga tagapakinig mula sa provincial office. Baka may babatiin ka, Engineer Zaira. Yes, pagbati po sa aking partner in life. Kung may partner in radio ako, si Sir Gerald, meron din po akong partner in life. Ayan. So, pagbati, Engineer Rainer na nasa MDM training kasama ng ating mga field officers, MDRRMOs, and MSWDO sa Subic. Okay, ang inyong lingkod po ay single. So, binabati ko ang aking nanay at tatay. Mahal ko kayo. And also my friends. So, muli po ay natapos na naman ang ating programa. At nagsama-sama tayo sa isang makabuluhang episode ng Usapang DILG. Muli po kami ang inyong lingkod mula sa DILG Aurora. I am LGO02 Gerald Philip De Castro Esteves. At I am LGO05 Florence Zaira Biban Consejo para sa Usapang DILG, gabay sa pamahalaang lokal. Ikaw at ako, makalokal tayo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at maagang pagbati para sa darating na Kapaskuhan. Muli po, maraming salamat. See you next year. Hi, kami ang Orange Lemons at kayo ay nakikinig sa 92.1 RTV Baler. Dahil dito, kayo ang bida. It doesn't matter as long as we're